awards. Okay. So siya yung aking kasamang magtatrabaho ngayong gabing ito. Una po, in behalf of Batch 78, pinasasalamatan po namin muna yung pagdalo ng mga teachers, former teachers natin, although part ito ni uunahan ko lang siya. At saka yung ating, kung makikita ninyo mga batchmates, doon sa ating annual, then umiikot dyan, naandito rin yung ating commencement speaker 35 years ago. So, we will formally start the program. So, to start with... Okay. The opening remarks, siyempre, din sa ating nag-iisang Miss Au Alejo Alipaw. Siya po yung ating batch representative. At saka class valedictorian, pag kung natatandaan niyo. Okay. Salamat, Mercy and Nard. Asya ba? Bakit di ko narinig yun? Ano yung sabi mo? Oo nga, naalala ko na. Nakalimutan na niya. May dementia ka na. Naalala ko na. Madam Cora o Ninang Lola. Pero talaga pong lagi namin kayong tatawagin Madam Cora. Madam Lilia, Doc Desus and wife Eileen, Madam Mercy at Ninang Corintia, Madam Mercy Viloria Borjos. Sa aking mga naggagandahang batchmates, kasama ang mga naggagandahang lalaki dyan, batchmates. Akala nyo mga babae na yun. Lalaki at babae. Alam nyo, sa totoo lang, tuwang-tuwa ako at nakarating tayo dito sa araw na ito. We really have to thank God for this very special occasion. Ang tagal nating hinintay, ang tagal nating pinaghandaan. It's more than 2 years. Actually, it's 10 years. Mula nung tayo ay nag-celebrate bilang mga silver jubilarians sa SNA, sabi noon ng mga natatandaan ko, 12 of us who attended the silver anniversary of Batch 78 in the homecoming in 2003. Sabi namin, ito na yung simula ng get-together ng Batch 78. Kasi previous to that, I couldn't recall of any gathering or reunion na nangyari para mag-attempt tayo na magsama-sama ulit. So it's really 10 years in the making. No? So, at ilan tayong nandito ngayon? At alam nyo kung gaano karaming meeting ang ating ginawa para makarating dito. Naalala ko, 3 of us, 5 of us, kapag nagtatawag ng meeting, gano'n lang, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 3, 5, hanggang biglang naging 21. No, hanggang biglang naging 21. Nag-21 na, there was a very good sharing. At yung taon na yon, natatandaan ko, sabi namin, how do you see yourself 5 years from now? I think that was 2007. How do you see yourself 5 years from now? Biglang naging seryoso, yung mga kwentuhan lang na naging seryoso. Aba, nagseryoso din ang mga batchmates na nandoon. Natatandaan niyo yun, Bob? Nandoon ka, isa ka sa mga natatandaan ko pa yung sharing. No? Nandoon ka, isa ka sa 21 na nandoon. No? So, sabi ko, nakakatuwa yung batchmates ko kasi pwede talaga silang
yung pwede kami mag-usap ng kakulitan, kalokohan, at kaseryosohan. Hanggang sa yung 2, 3, 7 na nag-start ng mga meeting, actually doon binuo na yung mga scholarship project. We were able to assist, no, or support some of the kids of our batchmates para mairaos o mapagtapos sila sa high school. And then, we also, ito pa yung isang nakakatuwang project, we also had the Project Smile. Kasi, madalas po kami nag-get together, napapansin ng mga kaklase namin, kabatch namin sa States or abroad, bakit ganon? Parang, mas maganda yata ang ngiti ng mga batchmate namin pag kompleto yung denture. So, yung ganyan. So, we had the Project Smile. 4 sa aming batchmates ang ngayon talagang kapag ngumiti ay talagang bigay na bigay at pwede talagang pang-contest. Kung sino po yung isa nagsalita, siya yung recipient nun. Jerry? Yan, si Jerry po. And then, of course, si Mila. No? And then we also had, sino pa yung, si Robert. No, Robert. Tapos, meron din tayong attempt. If you remember, we also had that attempt to share our blessings to our medyo economically parang less fortunate na mga batchmate. So, we had some shares, we gave shares, pera po ito, at ipinondo namin for them to be able to get some capital or to get some capital for their livelihood activities. Doon sa scholarship na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy at sana yung ating scholar na isa ay magtatapos na this year pala, siya yung first honors ng 3rd year, anak ni Henaro. Manang-mana sa tatay. Diba? Sa kabaitan. Siya yung first. Pero sabi ni Henaro, pasensya ka na ba? Hindi ko kasi pinakita talaga yung tunay na husay ko no ako'y nag-aaral. At yung husay niya na yon ay naipasa niya kay Mary Grace. So nakakatuwa. Medyo hindi tayo gaanong successful ay itong livelihood project natin. Although, I'm very sure it's still continuing. At mga few months from now, lalaki at lalaki yan. So these are attempts. No? Para yung batch natin ay tuloy-tuloy na magkaroon ng ugnayan. At tuloy-tuloy din na magtulungan o tumulong sa bawat isa. At yung mga ginagawa natin dito, hindi naman ito hiwalay sa mga kabatch natin na nasa abroad. A lot of support also comes from the US, from Saudi, at sa iba't ibang panig ng mundo kung nasaan ang ating mga batchmates. Ganon din yung local sa iba't ibang probinsya. No? So, you could just imagine that all our batchmates, even those who have gone before us, are with us in spirit. So talagang nakakatuwa. Bakit pa kailangan na reunion? Sa totoo lang, more than 2 years ago, the first time I heard about nagkakaroon tayo ng 35 or 35th reunion, sabi ko, nagre-reunion naman dito, no? Madalas naman. Kasi dumami na nga tayo eh. So ano pa kaya yung gagawin natin sa reunion na yan? Sabi ko, kailangan din talaga magkaroon ng grand reunion. Kasi una-una, it's this time that
we go back to where we were connected before. At yung mga kababata natin ay nababalikan natin. Kasi ito rin yung nagbigay ng buhay at saya ng ating buhay. Imagine nyo kung yung mga kaibigan nyo nung high school ay hindi nyo katabi ngayon. I'm very sure yung saya na nararamdaman ko ay nararamdaman nyo rin. No? Makita ko, hindi man yung mga kaklase ko, even the other batchmates, sa totoo lang, masayang-masaya ako. Especially those who came all the way from the US. Grabe talaga yung effort na ginawa ninyo for this occasion. So maraming salamat. Ganun din ating mga teachers. I think reunion is also the time, a special time for us to say thank you once more to our teachers and also to Doc De Jesus. Kasi nung nagbigay po kayo ng commencement speech, madami pong butil ng ginintoang aral na tumatak po at iniwan nyo sa amin. Ayan, kumintal sa aming kaisipan. Sabi ng aking mga speechwriters dito sa gawing kanila. So marami pong salamat kay Madam Lilia, Madam Mercy. Kung wala po man yung iba dito, we also thank them very much. Malaking bahagi ng aming pagkatao ay galing sa inyo. Thank you. Okay. Naalala ko, opening message lang pala ito eh. No? Kaya mukhang humaba na. So, bakit kailangan ng batch reunion? Bumalik sa yung dating ugnayan. Kasi mahirap na, mahirap na mabuhay na mag-isa. Mahirap mabuhay na wala kang kakonek. Mahirap mabuhay na kapag ikaw ay nag-iisa. O kahit may Facebook, sa totoo lang madaming nakalagay sa Facebook, hindi yung totoo. Kaya marami tayong mga kung ano-anong scandal eh. So, iba, I really would like to share with the message of Father, iba talaga yung face-to-face encounter. Iba talaga yung meron kang yung kaharap mo, kaya mong hipuin, hindi yung hipuin na touchdown. Hipuan pag hindi hipuin. Diba? Kaya mong hagkan. Ay, boys, hindi yun pagkakataon para kayo ay hagkan ang mga kababaihan na kung ayaw nila. So, iba yun eh. Diba? Kasi madarama mo talaga na yung komunikasyon ay galing sa puso ng bawat isa. So, once more, let's celebrate the connection, the reconnection. Let's celebrate our friendship. Sana magpatuloy ito hanggang tayo ay tatanda ng tatanda. No? Kahit maputi ang grupo. Oo. Hanggang sa panahon na kaya na nating tanggapin na tayo ay hindi magtitina. Di ba? Kasi ngayon, katulad ko, aminin ko, minsan-minsan nagtitina ako. Pero sana dumating yung panahon na kayo pa rin ang kasakasama ko kahit maputing-maputi na yung buhok ko. Okay? At ubus na ang buhok. At mas magiging masaya, mas magiging makabuluhan yung ating ugnayan kapag tayo ay
unti-unti pang nakakabuo ng mga project na tunay namang nakakatulong sa mga batchmates natin at kung kakayanin pa nga natin ay ilalabas natin yung ating pagtulong o paglilingkod sa ibang tao. Okay? So, maraming salamat at sana ito ang muling pagsidhi, no? Pagtingkad ng ating mga pagsasama-sama, pagkakaibigan at ugnayan. Thank you very much. Salamat, well said. Dadagdagan ko lang, magyayabang lang tayo ng konti sa mga bisita natin. Dadagdagan ko lang po yung sinabi ni Ma'am Au na mga nagawa ng batch namin, nagawa ng batch natin. So, unang-una, naniniwala po ang batch 78 na makakatulong kami ng mabuti sa mga kabataang mag-aaral ng SNA kung ang mga guro ay handa din sa mga makabagong strategies o mga makabago o mga updates sa education. Kaya po ang batch 78, I forgot the year, wow. And 4. 2004, ang batch 78 nagpunta po sa SNA, nagbigay ng seminar sa mga teachers sa values integration. Dahil during that time, kailangan ang values integrated sa lahat ng subjects. Siyempre po ang speaker noon, walang iba kung hindi member ng batch, si Dr. Beth Ramirez. Yay! Tapos, noon nagbago uli ang may update uli sa education. Kailangan baguhin na yung framework, yung mga nasa academe, yung tinatawag nating understanding by design. Ang ginawa po ng batch 78, yung mga speakers po na galing ng FAPE, instead na pumunta yung mga teachers ng SNA sa mga regional UBD seminars, dinala po namin ang dalawang speakers sa SNA para sa update ng understanding by design. Yun po kasi ang paniniwala ng batch 78. Pangalawa po, nagsimula din sa batch 78 yung nagkaroon ng pangalawang sponsor para sa alumni homecoming. Kaya meron ng tinatawag ngayon na Silver Jubilarians. Sa atin po, batch 78 po ang nagsimula niyan. Yehey! Marami tayong. Tsaka yung mga ibang sinabi na ni Au, sa atin nagsimula yung one batch, one scholar, at tsaka yung mga iba pang nabanggit na niya. Dinagdag ko lang po yun. Kaya, sabi ko nga doon sa Facebook, proud to be a member of batch 78. So, eto na, magkukwento na si Nard. Nakakatuwa, natatawa ako bakit kaya pupulutin ko yung salitang Facebook. Naalala ko kasi noong panahon natin, may Islam book lang yan eh. Tama ba? Tama. May Islam book. Palagay ko itong si Mr. Facebook din niya kinuha yan eh. Yung idea ko nakuha niya talaga eh. Yung ano doon, di ba? Ngayon, meron lang ang kwento sa inyo para mamabuhay kasi puro rin nakakala maging masaya tayo. Meron tayo uli nagkita-kita. Ito ako ng Diyos, paubos na buhok ko. At yung kayo, mga puti na rin. Kasi nung May, naka-4 na yugto. Talaga, pinag-aaralan ko ba? Naka-4 na yugto tayo. Nung una, may kano. Naalala ko yan, yung mag-English sila. Good morning. Hi. Sinuntay niyo ng ikalawang yugto. Main-chik. Kosing gaulo. Tatanda ko yung salita na yun eh. Mga kosing gaulo. Yun eh, very familiar sa inyo kasi salitang Tagalog na binaligtad, singkong luwaw. Di po ba? Tapos yung pangatlo, nauso ngayon yung ano, yung Domo Arigato. Tama po ba? Domo Arigato. Japan, di ba? Marami ka na ba? Japan yun. 3 na. Ngayon, pang-4, eto na. Ngayon na, yung Anyong masayaw?
Anong salita yan? Ha? Anyong masyo? Yeah, Koreano. So, that is a 35 years nakapanaligpit na pala kami. Tama ba? Tama, kasi marami ng Koreano ngayon. Dumaraw, maraming kano. I remember, nung may kano, ito na ba, ma'am? Ito na po ba? Teka na, ito na po ba yung sinasabi mo sa akin na ako mag-i-start ng I remember you? Tama po ba? Ate, itong natin, pasaka nyo lang po, kasi natatandaan ko kasi siya I remember Bob. Nung panahon ng May. Meron ako natatandaan ng May kano. Pangalan ng kay Bob, Priscilla. Tama ba? Dumating sa natin, sa campus natin yun, di nila alam yung Bob, di ba? Priscilla. Kasama nga si Robin. Tanda mo, yun ang magwating sa 7th grade ng May. Ay lang, yun na natatandaan ko lang to. Marami ikaw hindi nila alam yun. Yun. Natatawa kasi yung balak mo din na yun, kung natatandaan nyo. Meron bisita nun sa campus natin. Dala niya na yun, remember? Okay, tamo na yan. Dala niya na yun ni Mr. Jose De Leon. Kung nakikilala niya si Mr. Jose De Leon. Nagbisita tayo, kasama siya, magkasama siyang dalawang Amerikana. Yes, Doc, magwapings kasi kaya pang Amerikana kami ng araw. Kaya tinatawa kasi namit namin yun sa bahay ni Louis Sapi. Tama ba? Maria Louis Sapi. Aha? Yeah. Tandaan nyo nga. Kasi masyado kami magigaling yung araw. Ha? Masaya lang nga. Masaya lang po ako. Kaya naalala kasi sa atin, ano na yun, magiging. Isa sa mga gamot ng para hindi tayo magiging yung pagtawa. Tama po ba, Dr.? Yeah. Doc, tama po ba? Pagtawa, isa sa mga gamot. Yeah, totoo yan. That's true. Kaya kailangan. Kahit nahihirap ang mundo ngayon na wala lagi ng tawa. Kaya na pinawin di ba? Yan. Kaya sana itong mga ganitong reunion madagdagan pa tayo. Meron pa tayo mga susunod na pagkakataon. Nga pala, huwag nalimutan na gobernador. Ay ba, sa daro na, naano ko lang yun, naalala ko na. Kaya na nagtuloy nito. Opo. Thank you, Nards. Akala ko, speech ni Nards. Akala ko kung MC ko siya. Hindi, joke lang. Naalala niya yung mga, nung mga panahon. Kasi nung mga panahon na, kung natatanda ninyo, nung panahon na tayo ay mga high school, sila yung mga, anong tawag sa inyo? Mga heartthrob daw. Okay, yan. Sila yon. Sila yung mga mapuporma, di ba, nung high school tayo? Yun. Sila. Hanggang ngayon, puporma pa rin. Gistado. Okay. Next. Ay, kilala ko yun ah. Kami niyo daw naalala. Ako naman ito, siyempre isa sa mga hindi natin malilimutan nung high school tayo ay yung mga taong nag-form sa atin. Sabi ko nga, we are not who we are now if not because of you. A million thanks to our dear teachers. So ngayon po, tinatawagan ko si Doc Uti para magbigay ng kanyang testimony ba o kayang kanyang words para kay Madam Cora. Doc Jose. Doc Menandro Jose. O kilalanin niyo yung batch doctor natin para alam niyo na. Para may katulong si Doc. Kay Madam Cora pala. Akala ko kay Madam Rose Simbrano. Madam Cora ba? Hindi ma'am, noong kasing may meeting kami,
tinanong ko sino magbo-volunteer na magsabi ng mga bagay tungkol kay Madam Akayan. Eh walang nagbo-volunteer ma'am kasi lahat ng sino man naman magsasabi ng tungkol kay Mrs. Akayan, eh wala ka namang masasabi kundi mabuti lahat ma'am, mabuti. Eh sabi ko, puro mabuti pala masasabi mo, eh ako na lang magbo-volunteer ma'am. Kasi hindi naman pwedeng puro mabuti. Sa dami ng mabuti ma'am, talagang napakaraming mabuti. Pero may isang hindi mabuti. Ngayon ma'am, may batas na po. Bawal na magpatayo sa ano. Bawal na ring mag. Sino ba yung nagsusumpong kanina? Si Nards. Pinapunta sa CR. Yun lang ma'am, kasi may batas na ngayon na ano. Mabuti na lang nung araw, wala pa. Wala pa yung batas. Ma'am, pinasasaya ko lang po kayo. Kasi, noong una tayo magkita, hindi nyo ako makilala. Sino ka na nga ba, sabi nyo? Eh, ilang beses na kayo nagpunta sa clinic. Hindi nyo ako makilala. Tapos, kayaban, sabi. Ay, yung mga kayaban, ma'am, noong araw, sila yung maluloko sa ano. Kako. Siguro kasi mabait ako eh. Pero natatandaan nyo, ma'am, sabi nyo eh, yung mga pinatayo nyo, yung mga lumalapit sa inyo, sabi, ma'am, ako yung nung araw na ano, binatukan. Pero ngayon, I'm different, sabi niya, ma'am. Salamat, ma'am, kasi naging tumatak sa puso ko yung ma'am, sabi niya, sino na nga ba yun? Ma'am Auring? Hindi, nung nagpunta po kami, yun ang kinukwento niya eh. Yun eh. Sabi na very proud pa nga kayo na sabihin na ano na mababait ang mga batch 78. Pero mayroon ding hindi mababait. Pero sabi nga, lumapit sa inyo, nagsabi na nagtagumpay ako ma'am dahil sa mga itinuro niyong mga bagay na hindi ko dapat gawin. Yan. Yun ang kwento ni Madam eh. Kaya parang very successful siya ngayon. Di lang yung maisip. Hindi nyo lang po ma-remember kung anong pangalan niya. Kasi may memory gap. Ma'am, napakaraming bagay na nagawa ni Mrs. Akayan sa atin. Lahat naman tayo eh, kahit na nung minsan nga, nagpunta siya sa clinic, si Mrs. Akayan. Ang dami tao. Pero dahil sa kilala nila si Mrs. Akayan, pinaunan nila si Mrs. Akayan. Tapos, nagtagal si Mrs. Kasi si ma'am ngayon kasi, parang laging naghahanap ng makakakwentuhan. Maraming kausap. Kaya ng time na yun, nabot kami ng 45 minutes. Hindi ko na mapapalis si Madam kasi siyempre, very din ako sa pakikipagkwentuhan kay Madam. Pero alam nyo, yung mga pasyente sabi, pasensya na kayo, sarap kasing makipagkwento. Okay lang dok, basta si Mrs. Akayan. Tapos, yung isang pasyente nga, sinabayan pa si Mrs. Akayan eh. Inabangan ng tricycle, tinulungan makasakay sa tricycle. Naalala niyo po yun, Madam? Tinulungan. Tapos kasama niyo pa nga si Madam Cathy. Sabi niya, that is the fruit, sabi ko nga. Yun ang fruit ng pagiging mabuting mentor namin noong araw. Na kahit saan kayo pumunta, Madam, dito sa alinmang sulok ng Castillejos, probinsya, sa Maynila, basta kilala kayo, Madam, puro magaganda ang feedback, Madam. Kasi natatakot ako magsabi ng hindi maganda. Kaya yun, ma'am, ako na nag-volunteer kasi talagang, iba kasi si Mrs. Akayan talaga. Iba si Mrs. Akayan. Hindi namin makakalimutan ang signature na CAA. Nakatatak yan sa aming isipan, nakatatak sa aming puso. Corazon Abrena Akayan. Yun lang po. Yun lang pa masasabi ko. Kung mayroong gustong mag-comment, pwede po. Doon sa Ano yung Bob? Wala. Kaya hanggang ngayon, Madam, mahal namin kayo. Mula yun sa aming mga puso. Mahal po namin kayo.
Ako. Hindi talaga naman eh. Ako nga din, naiiyak eh. Sige po, magandang gabi po sa inyo lang. Salamat, Doc. Salamat, Doc. Isa pa pong mag-share. Mamaya po, pagkatapos itong susunod kong tatawagin, kung meron pang gustong mag-share ng magaganda at hindi magaganda na napabuti tayo na experiences with Madam Cora. Pwede po. Tinatawagan ko naman ngayon si Malu. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yung 35 years po nating graduate na, actually talagang wala na akong gaanong matandaan sa tagal. Meron na rin akong ang natatandaan ko po yung last year namin, 4th year. Actually, hindi para sa akin yun. Natatandaan ko yung isa naming classmate, si Jean Encarnacion. Sabi niya kay Madam, siya daw ay hindi Madam Cora. Sabi niya, Ma'am, may tanong kasi si Ma'am Kayan na, ang sabi niya, ang lesson namin noon, walang taong ginawa ang Diyos na pangit. Tapos ang sabi ni Jean, Ma'am, ako pangit, sabi niya. Ang sabi ni Ma'am, ay hindi, sabi niya, with your high cheekbones and your, natatanda ba ninyo yan? Sinabi ni Ma'am noon. Yung cheekbones mo very prominent, sabi niya ganyan. Maganda ka. Kaya wag mong iisipin na hindi ka maganda dahil lahat ng taong nilalang ng Diyos ay maganda. Yun ho yung natatandaan ko na sinabi ni Ma'am. Lahat ng bagay, nakikita niya sa mga estudyante ng academy ay yung hindi niya tinitignan yung mga pagkakamali saka yung mga pangit sa mga tao. Ang nakikita niya yung mga magaganda para sa kanyang mga tao. Yun ang tumatak sa isip ko na parang ay ako din, kung si Jean maganda, maganda din ako. Sabi ko ganun. Tapos kanina nakita ko ni Ma'am, sabi niya sa akin, ba't ang ganda mo? Pwede ba akin na lang yung ganda mo? Sabi ni Ma'am sa akin. Ma'am, thank you po. Sino pang gustong mag-share? Kasi talagang wala akong gaanong matandaan dun sa high school years natin tungkol kay Ma'am, kundi siya yung ating principal na lahat na nakikita niya para sa ating mga estudyante. Alam niyang meron nakatagong kagandahan sa ating lahat na kailangan lang nating ilabas para mag-success tayo sa ating buhay. Ma'am, maraming salamat po sa inyo. Thank you, Malu. Sino pa? Laura, ikaw? Tumatayo ka? Larry? Hindi. Sino pa po? Sino pa? Si Sorry, di naman ito graded recitation. Kaya lang talaga, hanggang ngayon, hindi ko ito makakalimutan. From Ma'am Akayan. Kasi, naging estudyante ako na SNA, naging isang teacher ako sa SNA.